Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyong lahat, lalo na po sa ating butihing si Sir Seth. Mapagpalang araw sa iyo, Sir. Sana'y nasa mabuti kang kalagayan. At sana din po, itong kwentong ibabahagi ko, mapaunlakan nyo. Ang mababanggit na pangalan din maliban sa akin ay ginamitan ko ng iba. Bilang pagtago na rin at respeto sa reputasyon nila. Ako po si Jack, isang hamak na katulad ng karamihan. Pero punong-puno ako ng karanasan, partikular sa mga kababalagan. Hindi ko alam kung bakit, para kasing nakasunod na sa akin ng ganito, na siyang hindi ko naman nakikita sa ibang tao sa amin. Nangyari ito noong dekada 80, sa San Fernando, sa may Sibuyan Island. Sa bukirang banda ako nakatira. Kasama ko ang pamilya ko. Si Tatay Burong, Nanay Esha, at kapatid kong si Puloy. Nasa 15 taong gulang ako ng mga panahong yon. Hanggang elementarya lamang ang natapos ko. Hindi naman sa pinahinto ako ng mga magulang ko, kung hindi kagustuhan ko talaga yon. Nabubuli kasi ako lagi. Ito ang dahilan kung bakit pinili ko na lang na tumigil. Kinakamuhian ako, kinatatakutan, at parang pinagtatawanan. Ito na nga, ay dahil yun sa kung ano meron ako. Na kesyo kinakausap ko daw lagi ang sarili ko. Tapos kung ano-ano na lamang umano ang mga sinasabi ko sa isip na hindi umiiral nun. Madali lang intindihin. Ibig sabihin, nakakakita ako ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Na siyang minsan nang naipatingin sa doktor at baka may sakit ako sa utak. Pero malinis po, kontrolado ko ang diwa ko noon. Ibig sabihin ay wala akong saltik. Hanggang sa nagpatingin ako sa albularyo, doon ay natuklasan na isa akong dibino. Wala naman akong alam sa mga bagay na yan. Hanggang sa nalaman ko na itong dibino pala ay isang biyaya. Tas, Bertudes. Napayuan ako ng albularyo na kung nanaisin kong maging katulad niya. Siya na daw ang bahala gumabay sa akin. Wala naman akong interes na pasukin ang ibang mundo ng mga panahon na yun kaya tumanggi ako at sinabing ayaw ko. Yung albularyo pa noon ay napakatanyag sa lahat ng larangan ng panggagamot. Alam na alam niya. Mula sa orasyon at organiko. Tawagin na lamang natin siyang Kapio. Dahil sa tumanggi ako, pinayuhan niya na lamang ako noon. Ang sabi nito ay maging kampante daw ako palagi. Huwag matatakot at kapag nagkaroon ng problema, lumapit lamang daw ako sa kanya. Ganito kasi yun, Sir Seth. Nakakakita ako ng mga kaluluwa. Malakas ang pandama ko. Kung hindi ako nagkakamali. Third eye ang tawag dito. May bata, may babaeng umiiyak. May matandang parang baliw. May parang maid na duguan ng palda. At may makikita ako sa salamin na napakapangit na mukha na parang hukluban. Pero ang nakakapangilabot ay yung nakikita kong parang hindi tao nun. Madalas, bigla na lang napapadaan sa harapan ko na siyang ikinabibigla ko nun. May sisilip sa kakahuyan. Magtatago ka agad. Tapos may kumakandirit na maliliit na nilalang. Madami pa at hindi ko alam kung ano-ano sila nun. Pero ang pinakaayaw ko talaga sa lahat ng nakikita ko, yung parang higanting nilalang na mapapadaan na lamang sa likod ng bahay namin. Maitim yun at noong tanungin ko dito ang albularyo, ang sabi niya, posibleng kapre o mano yun. Tinanong niya ako sa kung ano ang kabuang postura. Sabi ko ay yung ulo parang ulo ng dambuhalang kabayo. Doon napailing si Kapio. Ang sabi niya sa akin ay huwag ko daw pagmamasdan ito sa oras na makita ko.
dahil isa daw yun sa pinakadelikadong nilalang. Hindi yun kapre. Isa umano yung tikbalang. Ayaw na ayaw umano ng nilalang na yun na tinititigan sa mga mata. Masungit at kaagad ng babati sa oras na manggagambala umano. At kapag hindi daw ito nakontento, pinapatay niya ang nakagambala sa kanya. Pero ang sabi naman niya, kapag ito daw ay naging kaibigan, paniguradong buong proteksyon daw ang ibibigay nito. Maliban pa dyan, ang tikbalang daw ang isa sa may pinakamalakas na tangan na binibigay sa tao. Marami pang sinabi sa akin si Capio. Lahat ng detalye at mga abiso. Ang hindi ko lang inaasahan nun, na bukod sa elemento, may iba pa akong matutuklasan. At ito ang naging problema ko nun. Malalaman nyo sa kabuuan ng kwento. Pansamantalang nagpahinga kami noon sa pagtatanim. Tag-init, at talagang mahaba ang tag-init na yon. Ang pinagkakabala ng pamilya ko ay ang pananagat. May bangka ang tatay ko doon sa sentro. Libangan niya lang sanang pananagat para pang ulam at kung may sasobra ibebenta. Pero naging hanap buhay na yun namin. Pamamaso lang po ng pusit nun. Subid ang tawag dito sa Cebuano. Pero hindi sa araw ginagawa. Sa gabi ito kung saan may buwan. Minsan ay kasama ang nanay pero kadalasan ay ako. Nakakaaliw din kasi nga parang adventure yung panunubid. Ang pamain nito ay kahoy na korting hipon. Tapos pwede ding maliit na isda na may kulay naman nakaakit-akit. Ang buntot, dito makikita mga kalawit. Maliliit na kalawit lang. Dalawa ang nilalagay sa bawat katig. Kapag may kumagat na, sobra nakaka-intense nun. Basta, gusto ko ang gawain na yon. Isang hapon, habang papunta kami noon sa baybayin, pansin kong tila sobrang bigat ng pakiramdam ko. Yun bang, bigla na lamang akong nagkaroon ng trangkaso. Ganun kabigat at biglaan yon. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko yun sinabi sa tatay ko. Binabaybay namin noon ang napakasukal na lugar. Ito yung dinadaanan namin ng tatay para mas mapabilis ang pagbaba sa bayan. Ang problema nga lang, mahirap tahakin. Shortcut kumbaga. Napakaraming mga elemento. Kung ano-ano na lamang ang nakikita ko, pero sanay na ako sa kanila. Nung malapit na kami sa isang sangi, mas lumala ang pakiramdam ko. Nahihilo na ako, tapos ay nahihirapang huminga nun. Dito na ako nagreklamo sa tatay ko na masama ang pakiramdam ko. Napatawa naman siya nun. Paano daw nangyari yun napakasigla ko kanina lang. Maya-maya ay may kumagasgas sa may tawid ng sangi. Yun bang parang may malaking hayop. Saglit na pahinto ang tatay. Sinipat yon. Hanggang sa may dalawang taong bigla na lamang lumabas galing sa kabilang parte. Puro lalaki ang mga ito. Hindi ko sila kilala. Nakatayo ang mga yon at nakatitig sa amin. Binati ito ng tatay kasabay ng pagkaway ng kamay. Sabi niya, magandang hapon. Pero hindi sumabat ang mga yon. Nakatitig lamang sa amin. Kinalabit ko ang tatay at sinabi kong kilala niya ba ang mga ito pero ayon sa kanya, hindi umano. Ngayon pa lang niya nakita ang mga tao. Dali, dito tayo daan. Mukhang may hindi maganda Wika ng tatay Burong. Sumunod naman ako sa kanya nun. Pero habang naglalakad ako, nakagilid ang mga mata ko sa mga tao. Hanggang sa ang isa dito ay biglang umupo sa lupa. Medyo katawag pansin ang kinikilos kaya napalingon ako nun. Nawindang ako. Kitang-kita ko ang pagtitig noong nakaupo na nanlilisik ang mga mata. Iba pa ang kulay na parang purong kulay itim lang. Sinubukan kong kusutin ng mga mata ko. Pagtingin ko muli, wala na mga tao doon.
Napatigil talaga ako sa paghinga ng panandalian sa pagkabigla. Kasabay pa noon ay ang pagkawala naman ng pamibigat ng katawan ko. Sinipat ko ang buong lugar, pero wala talaga. Habang si tatay pala noon ay nagulat din sa biglaang paglaho ng dalawang taong yon. Ang sabi nito sa akin, bilisan daw namin dahil aswang ang mga yon. Walang ano-anong nagsitakbuhan kami ni tatay. Hindi na makawari ang pagtahak namin sa landas. Na yung mahirap na daan, naging madali na lamang gawa ng nilulundagan na namin yung mga bangin. Hanggang sa makarating na kami sa may baba. Dito, bumubungad ang napakalawak ng taniman ng mais, nakakaararo pa lamang. May mga panakanakang bahay din. Ang ilan sa mga ito ay may usok. Hindi may pagkakaila na may nagsisiga. Karaniwan lang naman yun sa amin lalo't takip silim na rin nun. Sinasabi sa akin ni tatay, dapat ay hindi na lang kami bumaba pa para managat. Hindi naman ako nagsalita. Hanggang sa nakaraos na kami sa masukal at nakarating na talaga sa kalsada. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba pero nakita kong muli yung dalawang tao. Nakatambay lamang ito sa isang kanto. Nakatitig sa amin. Kinalabit ko si tatay nun. Sinabi ko sa kanyang nakita ko. Pero nang sipatin ko muli ang mga tao, wala na ito doon. Sabi pa ni tatay, ano ba daw ang problema? Hindi na lang ako nagsalita noon pero hindi maipagkakaila na aligagang-aligaga mukha ko. Nakapanubid kami ng gabing yon pero ni isa ay wala kaming nakuhang pusit. Yun lang ding mga sandaling yon ay wala kaming kuha. Na para bang ang malas namin. Malalim na gabi na yon. Sana iikot pa kami sa isang isla. Pero pinili na ni tatay ang umuwi na lamang daw. Pasado 12:00 yon kung hindi ako nagkakamali. Sobrang dilim ng baybayin. Sabi ko pa sa tatay ko, talaga bang uuwi kami ng mga oras na yon? Gawa ng madilim at natatakot ako sa aswang. Dagdag ko, magpapalipas na lamang kami ng umaga. Uwi na lang tayo. Tsaka, nalakalimutan ko na may gagawin pala ako bukas. Pero tay, huwag tayong dumaan doon sa dinaanan natin kanina. Hindi naman sumagot si tatay. Ay na nga, umuwi na kami. Nagpasalamat ako at hindi nga kami dumaan doon sa may shortcut. Bahala na kung malayo basta wag lang doon. Maraming araw ang lumipas. Nagpatuloy kami noon sa pananagat. Pero hindi na kami dumadaan pang muli sa lugar na may aswang. Ang totoo, hindi pa talaga ako nakakakita ng itsura nila. Pero sa tingin ko nun, mas nakakapangilabot pa sila sa lahat ng elementong nakikita ko sa mata. Ibahin mo kapag aswang na, gawa ng buhay sila at nabibilang talaga sa mundo natin. Sa patuloy na ginagawa namin nun, hindi ko talaga inaasahan na muli kong makikita ang dalawang taong yon. Hindi sa bukid, hindi sa baybayin, kundi mismo sa lungsod. Nakita ko kung saang lugar sila maaaring nakatira. Papauwi kami nun. Madaling araw at kasalukuyang binabaybay ang kalsada. Sa iskinita patungo sa looban kung saan isang liblib yun. Nakarinig ako ng pagkakahula ng mga aso. Para bang nagkakagulo at may nangyayaring pagbubuno. Pasimple lang naman akong lumingon nun. Pero may nakita ako. Hindi ko alam kung galing ba sa himpapawid. Lumundag na tao yon. Parang galing sa pader na mataas sa gilid. May pasilidad kasi roon pero sobrang taas noon kung kaya't napahinto talaga ako. Kasabay naman ito ay ang pagtahimik at pagpulasa ng mga aso. Narinig ko pang iba dito na umiiyak. Nauna si tatay sa akin. Hindi ako napansin ito. Sinipat kong maigi yung lumundag. Kala ko pa'y magnanakaw. Nakadapa yun sa gilid ng kalsadang lubak-lubak. Hindi gumagalaw.
Dahil sa kurisidad ko, nilapitan ko yon. Bagay na hindi ko na lang sana ginawa. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Pamilyar na pamilyar sa akin ang pakiramdam na yon. Kinakabahan ako noon. May lumundag pang isa. At dito ay nalaman kong galing nga sa impapawid. Dito din ako nakaramdam ng sobrang kilabot. Lalong-lalo na noong tumayo ang isang yon. Hahayaan ko po kayong humusga sa mga maririnig nyo. Medyo malayo ng konti at natitiyak kung alam ko ang mga nakikita ko noon. Alam niyo ang nakita ko, Sir Seth? Parang taong paniki. Kitang-kita ko ang mamasa-masang pakpak na para bang payong na kulay kayumangginon. Dumi pa ito at unti-unting lumiliit. Hanggang sa yung nilalang na yon, naging tao na nakabrief lang. Yung isa naman, ganun din ang nakita ko. Mabilis ako noong nagtungo sa isang kamalig. Napatago ako ron at baka makita ko ng mga yon. Hindi ko na alam kung nasaan na si tatay. Nakatitig lamang ako sa dalawa. Nagpapagpag pa mga ito ng katawan. Tapos ay pumasok sa may kakahuyan. Pagkalabas ng mga ito, may mga suot ng damit. Tapos naglakad ang mga ito sa iskinitang yon at patungo ito sa kinaroroonan ko. Para bang mapapanawan ako ng paningin nun. Sobrang sama na talaga ng pakiramdam ko maliban sa pangingilabot na yon. Hindi ako gumalaw. Pero hindi ito naging dahilan para hindi nila ako makita. Para bang nagulat pa. At ito na. Ito na yung dalawang nakita namin ni tatay sa may bandang amin. Nakatitig silang dalawa ng pagkasama-sama nun. Nagkasikuhan pa mga ito. Narinig ko pang nagsalita ang isa. Ayon dito ay papatayin daw ako. Lalapit sana yon. Mabuti na lamang at dumating si tatay. Tinawag ako nito na siya namang dahilan para mahinto ang mga yon at nagkunwari. Dali-dali akong tumakbo. Walang lingon-lingon. At nang malapitan ko ang tatay ay sinabihan ko kaagad na may nakita ko mga aswang. Tinuro ko ito pero sa maniwala man kayo o sa hindi, wala na doon ang dalawang lalaki. Napapailing si tatay. Wala naman daw siyang nakikita noon. Pero giniit ko noon na nasilayan ko talaga ng anyo na parang paniki. Naniwala naman sa akin si tatay. Kasi nga alam niyang matalas talaga ang pandama at paningin ko noon. Dagdag ko pa, sila yung nakita namin sa may shortcut. Maliban pa dyan ay sinabi kong papatayin sana ako noon. Mabuti at tumating si tatay. Ano? Ganun ba? Diyos mio, bakit mo pa kasi nilapitan? Alam mo ba kung gaano kadelikado yung mga aswang? Dapat hinayaan mo na lang eh. Hindi ako nakapagsalita nun. Habang papauwi kami ay paulit-ulit kong naririnig ang sermon ni tatay. Nakakabingi na pero hindi ako nagrereklamo at sumasagot. Tama naman kasi siya. Pero kasalanan ko ba kung may malakas talaga akong pandama? Kung wala ito natural, hindi ko mapapansin yon. Makalipas ang ilang araw, gabi-gabi nang may nagpaparamdam sa lugar namin. Sa paligid talaga ng bahay. Hindi paramdam ng mga lamang lupa at kaluluwa, kung hindi aswang na literal. Alam ko yon, kasi nga bumibigat talaga ang pakiramdam ko sa katawan. Hindi ko alam kung bakit may ganong reaksyon ako. Samantalang sila tatay at nanay, maging ang kapatid ko ay wala naman. Ating gabi ito nangyayari. Nagigising ako noon dahil nga sa nararamdaman ko. Ang kaganapang yun ay tinatago ko lang sa sarili ko. Walang alam ang pamilya ko na may aswang sa paligid noon. Gusto kong sabihin pero natatakot ako na baka magkagulo. Kaya ang ginagawa ko, nagiging bantay talaga ako. At sa kabutihang palad ay wala namang lumalabas sa amin sa malalim na gabing yon.
Hanggang sa isang pagkakataon, etong si tatay ay naimbitahan ng kanyang kumpare. Kaarawan ng anak nito. Bali ang kumparing niyang yon ay ninong ko. Siyempre, malakas uminom ang tatay kaya alam namin na malalim na gabi na ito kung uuwi. Wala lang yun sa akin, kasi nga nakalimutan ko kasi noon ang banta. Pero noong lumalim na ang gabi, muli kong naramdaman ang presensya ng aswang doon. At doon ko na naisip si tatay. Sobrang nag-alala ako noon at balisang-balisa. Hindi ako napapakali. Si tatay ay tanong ng tanong sa akin kung ano ba daw ang nangyayari. Sabi ko sa kanya, hindi pa umuwi si tatay. Baka may mangyari dito. Yun lang ang dinahilan ko para magsimpatya si nanay noon ng pag-aalala. Oo nga no, pero kilala mo naman yung tatay mo. Huwag ka namang manakot tsak ha. Uuwi yon, matulog ka na lang. Tumangulang ako noon. Nung natulog na si nanay, dito lumakas ang kumpiyansa ko. Naging desperado ako bigla. Yun bang tumapang? Wala na eh. Talagang sobrang nababahala na ako nun kay tatay. Siguro, swing yon ng sobrang pagkatakot at napalitan ng tapang. Imposibleng walang gawin ng mga ito. Lalo na nang narinig ko sa kanila. Napapatayin ako, di ba? Kaya ang ginawa ko, kumuha ako ng itak. Dalawa yon. Sa kaliwat ka ng bewang nakasukbit ang mga patalim. Pagkatapos ay nagsuot ako ng makapal na damit. Lumabas ako ng bahay. Sinisipat ko ang lugar. Pinapakiramdaman ko kung saang direksyon naroroon ang nilalang. Nasa ibaba ako ng beranda. Kahit pa man na parang nabiyayaan ako ng tapang ng mga panahon na yon. Kumakabog pa rin ang dibdib ko. Sinubukan kong lapitan ng mga makahoy na bahagi pero habang nangyayari yun ay nakaatang ang dalawang kamay ko sa dalawang hawakan ng itak. Talaga makikipagpatayin ako sakaling may bubungad. Nakakita pa ako ng makukulit na nilalang na naglalaro nun. Mga maliliit na diwende. Tapos may nakabungad na kung anong impakto sa may bakuran. Hindi ko naman pinapansin ang mga ito. Hindi naman nananakit ang mga yon. Hanggang sa makarinig ako noon ng pagpagpag. Yun bang tila malaking ibon na biglang lumipad. Pero lumipat lamang ng pwesto. Nagkakaalugan pa mga dahon ng saging at puno ng tamaan ng hangin. Wala nang ibang pumapasok sa isipan ko noon, kundi yung mga aswang na nakita ko. Sinubukan kong hamunin. Sumigaw ako pero pahagaw-haw yon. Sabi ko, lumabas sa mga ito at huwag magtatago sa dilim. Pero sa mga puntong yon, papasok ako ng papasok doon sa masukal. Dama ko ang pagdampi ng malamig na hangin sa balat ko na siyang nagpapatayo ng balahibo ko sa buong katawan. Bumibigat palalo noon ang presensya. Sobrang bantot pa na para bang may sandamakmak na kambing sa lugar. Maya-maya pa, nakarinig ako ng tunog. Bago pa lang sa akin yon, pero nakakapangilabot. Hanggang sa may nakita akong papalapit. Dito ko na binunot ang itak. Dalawa, kaliwat kanan yon. Kung wala akong gagawin ay mapapahamak ang aking ama. Ramdam ko na nag-aabang lang ng pagkakataon ng mga aswang na yon. Doon, nakita ko yung isa sa mga lalaki. Nasaan yung tao pero nakakadiri yon. Paano ba naman kasi? Nakabrief lang yon. Nanlilisik ang mga mata. Sabi ko, kapag may ginawa ito ay papatayin ko siya. Pero ngumiti lamang yun at hindi nagsasalita. Umatras ako, pero hindi ko inaalis ang tingin ko sa kanya. Hanggang sa mapadako na ako sa espasyo. Tuon nanlaki ang mga mata ko.
Dahil doon sa bubungan namin, nakita ko yung isang aswang. Nakapagtataka lang, kung naroroon sa itaas ng bahay ang isa, bakit hindi man lang namin napansin na para bang sobrang gaan nun? Nakadapa pa yun habang nakatitig sa akin. Lumundag sa lupa ang isa nang hindi man lang tumunog ang bubungan. Kabilaan na silang dalawa. Nasa harap ko ang isa at nasa likuran ko naman yung galing sa may bubungan na yon. Napapaiyak na ako nun. Yung bitbit kong tapang ay para bang nabura. Nanginginig ang katawan ko. Nagdadasal na sana'y walang mangyari sa aking hindi maganda. Hindi ko namalayan nun na yung sa harapan ko pala ay nakapag-anyo na muli ng aswang. Sobrang bilis nun. Parang isang iglap lang. Walang ano-ano ay sumunggab yung nasa likuran ko. Sunggab na parang paniking lumipad sa mababang antas lang. Nagip ako nito at nakalagkad patungo sa may masukal. Doon na ako nagsisisigaw. Sobrang bilis at hindi ko na nagawang makapanglaban nun. Hanggang sa humampas ako noon sa isang puno ng saging. Pag-angat ko ng tingin ko, nasa harapan ko ang dalawa. Wala akong ibang naiisip noon kung hindi katapusan ko na yon. Nakita ko pa yung biglaang pagliwanag sa bahay. Natitiyak ako sa mga sandaling yon na nabulabog sila nanay sa pagsisisigaw ko at hindi nga ako nagkamali. Ilang segundo lang ay naririnig ko ng pagtawag ni nanay. Hindi ko alam kung bakit hindi ko na magawang makagalaw matapos dumamba doon sa puno ng saging. Sa alam ko, hindi ako napilayan dahil wala namang masakit sa katawan ko. Sinusubukan kong sumigaw pero hindi ako nakakapagsalita. Walang boses na lumalabas sa bibig ko. Napapaisip ako na maaaring may ginawa sa akin ng mga nilalang na yon. Nanigas ako nun, habang yung dalawa ay nakatitig pa rin sa akin at tila ba nagtatalo ang mga ito. Nagkakatulakan sila. Walang ano-ano ay biglang dumungaw sa akin ang isa sa mga yon. Inamoy-amoy ako at inangat ang kwelyuhan ko nun. Nakita ko ang pag-angat din ng kamay ng aswang na para bang sasakmali ng leeg ko. Walang ano-ano. Naudlot yon bigla. Binitawan ako. Nakita kong nagpulasan ng dalawa. Hindi ko alam ang nangyari. Basta takot ang mukha ng mga yon nang magpulasan ng mga ito. Ilang saglit lang ay narinig ko ang pagtawag ni tatay. Nakakagalaw na ako. Mabilis akong tumakbo patungo sa bahay. Nagulat ako. Nanlaki ang mga mata ko. Naroroon si Kapio. Nakatayo. Nakaangat ang kamay. Nakatuon ang atensyon nito sa may kakahuyan. Si tatay naman ay bigla akong niyakap nun. Ang sabi sa akin ay mabuti na lamang at inihatid siya ni Kapio. Nagkita umano sila doon sa bahay ng kanyang kumpare. Napag-usapan nila ang patungkol sa aswang. Nabanggit niya rin ang patungkol sa mga sinabi ko sa kanya habang naroroon kami sa lungsod nun. Nakamuntikan na akong patayin ng mga aswang. Gawa nang nakikita ko nga sila. Na matapos akong anong ginagawa, lumapit si Kapio sa amin. Naroroon na rin si nanay at ang kapatid ko. Galit na galit si Kapio nun. Ang sabi ay mabuti at saktong nagkataong nagkita sila ni tatay at saktong umabot siya bago pa may mangyari sa akin nun. Dapat ay dinulog niya sa akin ang problemang ito. Hindi biro ang mga aswang, lalo na kapag may nakakaalam sa pagkatao nila. Ang masaklap dyan, mga uri pa talaga ng burang. Talagang pumapatay ito kapag may napagkainteresan. Hindi titigil ang mga yon. Hanggat buhay ka, Jack. Wika ng matanda. Dagdag ni Kapio, maging ang mga kasama ko sa bahay, namimiligro na rin. Wala na daw ako mapagpipilian. Dapat ko daw matuto ng kaalaman ng isang albularyo para kahit papano'y madepensan kong sarili ko
maging ang pamilya ko noon. Sabi ko naman sa kanya, parang magkapatid yung aswang na yon. Hindi ko alam na ganun pala magalit ang mga ito. Dagdag ko pa, hindi ako nakagalaw. Naayon naman kay Kapio. Talagang hindi daw ako makakagalaw dahil may karunungan ng mga yon. Kahit divino pa ako ay tatablan ako ng talandro nila. Maliban na lamang kapag may karga na ang katawan ko noon. Kilala ko sila. Perwisyo sa mga hayupan at kapag nabigyan ng pagkakataon, gaya ng sinabi ko, ipapatay ng tao. Sila ang magkapatid na naging bunga ng bantugang aswang na taga-Samar. Narinig ko pang ang kumakain din ito ng tao. Sinabi pa ni Kapio ang mga pangalan nun. Kit at Sandro. Sa lalong madaling panahon, dapat ko manong matuto ng mga ituturo niya sa akin. Ayon naman kay tatay, kung yun umano ang ikabubuti, wala siyang paghadlang dito. Ano pa nga ba magagawa ko? Wala na talaga akong mapagpipilian pa. Yung buhay na gusto ko sana katulad ng normal na tao, magiging taliwas ng lahat nun. Ayun na nga, kinabukasan din nun, bumalik si Kapio. Ang dami niyang ginawa. Para ba akong iniihaw noon kasi nga pinapausukan ako. May mga sinasabi pa itong mga katagang kakaiba. Aminado akong habang nagsasambit siya ng mga kataga, nagtatayuan ang balahibo ko sa katawan nang hindi ko alam. Parang may gumagapang sa kaugatan ko noon. Yung tipong namamanid, tapos ang init ng hininga ko. Kasalukuyan kami noong nasa beranda. Sila nanay at tatay, maging ang kapatid kong si Puloy ay naroroon din nun. Nakikita ko sa mga mukha nilang pag-aalala sa akin. Umiiyak pa si nanay nun. Buong araw yon, pagsapit ng gabi, hindi naman umuwi si Kapio. Hindi pa daw kasi natatapos ang sinasagawa niya. Wala pa akong pangsandata umano. Kailangan niya daw manatili para bantayan kami nun. Dahil babalik at babalik yung mga aswang at hahanap ng pagkakataon para patayin ng alinman sa amin. O posible pang kaming buong pamilya. Hinding-hindi ko nalilimutan yon. Habang nasa loob kami ng bahay, nasa labas si Kapio at nakaupo nun. May sinasabi. Para bang kinakausap niyang kanyang sarili. Sobrang weirdo gawa ng habang nagsasambit siya noon ay binabali-bali niya ang kanyang leeg. Tapos inaangat ang kamay at sisigaw ng mabilis ang mga kataga. Basta ang naiintindihan ko doon yung Psst! Psst! Ave Dios Maria! Sancti! Cruz Dios Isalba! Tapos may mga parang lingwaheng insik na kasunod na nun. Pamaba ito, Sir Seth. Kombinasyong pamaba. Ito mga nasabi kong kataga ay huwag kayong mag-alala. Proteksyon yan para sa masasama. Kumbaga pang taboy. May mga orasyon ay pinagbabawal sang bitin lalo ng mga tigalpo. Talandro, palipad hangin. Mga 3 araw na ata yun sa pinagagagawa sa akin ni Kapio. Maliban sa pagbabantay, nangangamoy surot na nga ako noon. Hindi ako pinapaliguan. Huwag daw ako maliligo hanggat sa hindi pa siya natatapos. Iritang-irita na ako sa sarili ko. Ang masaklap pa, tag-init at talagang nanglilimahid ako sa pawis noon. Umabot yun ng 1 linggo. Bago pa nito sinabing may karga na raw ako. Siyempre, napatanong ako noon kung ano ang karga-kargang yan. Sabi niya, dasal umano. Ipinakain niya sa katawan ko. Proteksyon yun pero kailangan kong pagtibayin ito. Umabot ng 1 linggo at doon pa ako tinuruan ng mga karunungan niya. Akala ko'y madali lang. Pagkahirap-hirap pala. Para akong nakadroga palagi. May mga ipinapagawa siya sa akin nun. Pagdarasal, tapos magdamagan yon, na para bang aswang na rin ako. Sa gabi gising at sa araw tulog. Pero habang nangyayari yon ay patuloy naman sa pagsubaybay ang aswang sa amin gabi-gabi.
Nasubukan pa nga yun ni Capio. Pero ayon sa kanya ay sobrang lalakas umano. Mabilis at ang iilap, kaya hindi niya mahuli-huli. Maliban na lamang umano kapag ako na ang kumilos sa oras na may sapat na akong kaalaman. Gawa ng isa nga daw akong dibino. Alam nyo, nung nagkaroon na ako ng mga dasal na karunungan, yung mga elementong nakikita ko sa paligid ng bahay, nawala na lang bigla. Yung mga makukulit na duwende, yung pangit na kaluluwa. Basta, maraming nawala. Maliban na lang sa malaki at tambuhalang halimaw na tinatawag na tigbawan o tikbalang. Nakikita ko kasi yun tapos tingin ko, napapansin niya ako. Dati itsapwera lang pero sumasaglit na yun ng hinto tapos titingnan ako nun. Siyempre yumuyo ko ako kaagad. Kung gaano ka nakakapangilabot tumitig ang mga nakikita ko, mas malala ang tikbalang. Parang kakainin ako ng buhay. Hanggang sa marami na talaga akong natutunan nun. Naging bukas na rin ako sa mas malalim pa na kaalaman. Yung tipong hindi ko na halos mapagtanto na totoo pala talagang lahat. Isang umaga nun, napayuhan ako ni Capio na subukin ng mga aswang. Kaya ko na daw, pero dapat ay mag-ingat ako. Dapat sa araw kong titirahin ang mga ito at huwag sa gabi nun. Pupuntahan ko sa kanila? Oo, ganun nga. Puntahan mo. Malalaman mo naman kung saan nakatira kasi nga may malakas kang pakiramdam. Kung gaano kalakas ang pakiramdam ng aswang, mas sigit ka pa doon. Po? Teka, parang biglaan naman po. Ano namang gagawin ko sa oras na matagpuan ko na? Tanong ko noon. Napangisi si Capio. Tumingin sa langit. Ilang saglit lang ay nagsalita ito habang tumatango. Sasamahan niya raw ako. Bibigyan niya raw ako ng halimbawa. Pero ang halimbawang yon ay hindi gaano kalakas. Siya ko noong gagawa. Pero kapag ako ang gumawa na noon, mas malakas ang epekto. Parang mabaliw-baliw ako sa kakaisip sa bawat pamumunto ni Capio. Tumango ako tapos nagtanong kung kailan. Doon niya sinabi sa akin na 3 araw daw mula sa mga sandaling yon. Sa loob ng 3 araw, hindi siya magbabantay sa bahay namin. Hahayaan niyang ang aswang sa kung anong gagawin nito. Huwag lamang umano kaming lumabas. Tapos kapag dumating na ang nakasaad na araw kung saan susulungin namin ang lugar ng aswang, gugulatin namin ito sa isang matinding engkwentro. Kinabahan ako syempre. Parang lumalabas kasing isang digmaan yon. Wala si Capio sa amin ng 3 araw. Kami noong pamilya ay nakikiramdam lang. Pero habang nangyayari yon ay nagdadasal ako lagi. Dasal na kung saan ito ang mga itinuro sa akin ni Capio. Sumisilip ako noon sa bintana. Nakikita ko sila. Nasa magkakaibang direksyon. Yung mas malaki ng konti ang katawan ay si Kitata yon. Ayon yun sa pagpapaliwanag sa akin ni Capio. Yung medyo patpati naman umano ay si Sandro. Nasaan yung tao lamang sila pero nakakarimarimang postura. Si Sandro, siya lang ang may suot na brief. Habang si Kit naman, wala talagang tabon sa katawan. Kala mo kung gaano kalaki yung mga para namang mga holen na tinubuan ng leeg. Napakaangas pa. Yun yung sumakal sa akin. Nanggigigil ako pero pinipigilan ko lamang ang sarili ko noon. Alinsunod na lamang ako sa mga sinabi ni Capio. Hanggang sa dumating na ang nakatakdang araw. Umaga pa lamang ay bumungad na si Capio. Kaswa lamang ang suot na parang ermitanyo. Nakabandada ang kaliwang kamay. May nakaipit na bagay na parang tangkay na kulay itim. Ako naman noon ay papungas-pungas pa dahil kakagising ko lang. Maligo sana ako kaso hindi pumayag si Capio noon. Ramdam niya daw ang karga ko sa katawan na malakas at baka mabati ito at mawala.
Wala naman akong nagawa noon kung hindi sumang-ayon na lang. Hindi pa nga ako nakapaghilamos noon. Sina tatay at nanay sobrang nag-aalala pero ayon kay Kapio, walang mangyayaring hindi maganda sa akin. Mas may mangyayari pa daw kay Kapio dahil hindi daw kami magkatulad noon. Ayon kay Kapio, mas malakas pa daw ako sa kanya. Isipin niyo kung gaano kalaki ng tiwala niya sa akin. Baguhan pa lamang ako pero may angas na raw ako na ibubuga. Ayun, umalis kami. Dinaanan namin ang mga sinasabing marka ng aswang. Base ito kay Kapio. Sumuong kami sa gubat nun. Sinasabi niya sa akin kung saan siya dadaan at ito ang dinadaanan ng dalawang aswang. Lahat ng landas na yon ay nagpapahinto-hinto kami. Nagdadasal si Kapio. Pamilyar sa akin ang dasal na yon. Pambasag. Hanggang sa makarating kami sa may isang sitio. Bago pa ang sunod. At ito na ay ang lungsod.